Magandang araw Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, June Pinas para sa Pilipinas at para sa Pilipino. Pag-usapan po natin ang balitang ito patungkol po dun sa pamamaril sa loob po mismo ng building ng Senado. Meron na raw pong suspect. Pag-usapan, komentuhan at reaksyonan po natin ang videos o balitang ito. Isang empleyado ng NBI ang naaresto matapos ang putukan sa Senado. Giit ng kanyang abogado, hindi siya ahente ng NBI. Balikan natin sa pagbabalita ni Mobile Journal, Arles de los Santos. Ito guys, stage kasama pa ba to sa stage play ninyo? O meron pong nabayarang tao para akuin ang mga kasalanan ninyo? Or meron kayong tinaniman na ebidensya na siya namang mga gawain ninyo? Iika-ika si Interior Secretary Diwaw na lang talaga sa'yo, John Vic. John Vic Remulla nang dumating. Alam mo, John Vic, hindi ko alam kung saan mo kinukuha yung kapal ng mukha mo para humarap pa sa taong bayan. Alam ng taong bayan na hindi mo nagagampanan yung mga tungkulin na dapat na ginagawa mo para sa taong bayan. Wala ka pang napapatunayan na kahit isa. Puro ka pa preskon, puro ka pa pogi, wow. Sa Senado pasado alas 8 kagabi. Ito agad ang kanyang nilinaw. I will not arrest Senator Bato. Just to be clear, I will not arrest him. Totoo naman wala naman po kasing instruction sa ating Pangulo para dakipin po itong si Senator Bato de la Rosa. So saan po nang galing yung saan po nang galing yung idea or saan po kinuha nung mga nagpa-interview na mga security personnel ng Senado na meron daw po silang dadakipin o huhulihin o mga aarestuhin dyan sa loob ng Senado kung wala naman pong instructions ang ating presidente. I am not here to arrest him. I am here to secure everyone. Sa loob, kinausap niya ang mga naiwang Stage play yan guys, stage play. Kasama po yan sa kanilang stage play na ginawa po bago po mangyari or pagtapos po mangyari yung putuan. Kasama po yan, stage play lang din po yan. Moro-moro. senador. Sabi nga ni Joel Villanueva, yung senador ng taga-Bukawi, wala yan. Alam mo, Amy, mag-aral ka pa ng pag-arte dahil kitang-kita na hilaw yung pag-arte mo. Huwag kang masyadong madrama. Hindi mo kami mapapaniwala dyan sa drama mo. At ikaw naman, Jimmy Bondok, anong ginagawa mo dyan? Isa ka bang senador? At bakit kasama mo itong mga Duterte senators dyan sa loob? Ano bang kinalaman mo diyan sa sinasabi nitong si Alan Peter Cayetano na kaya sila naiwan para hintayin yung impeachment trial? So, anong ginagawa mo diyan? Works lang yan. Sabi ko, hindi. Iba yung tunog. Bandang wala, medyo may amoy na. Tsaka masyado nang malapit, kumakalampag na dito. Kami, nagsisiksikan sa kwarto ni SS. Hayaan ka na naman. Puro ka na naman hearsay. Puro ka fake news. Wala ka namang ebidensya. Abay, ano ba ito? Nag-aakusa ka kaagad pero wala ka namang matibay na ebidensya. Senador ka ba o boba? Itong mga senador, ibang usapan na to. Okay lang po kami rito. Pagdasal nyo na po kami. O nakita nyo guys, yan po ba yung action at reaction ng isa pong tao na nanganganib po ang buhay? Nakuha pa po nilang mag-live sa mga social media platforms po nila. Para sa akin po, hindi po yan ang reaction ng isang taong nanganganib ang buhay. Pagdasal nyo na po kami. Importante rito ay mapanatili natin ang kapayapaan sa ating bayan. Sa paunang impormasyon ni Remulla, pasado alas 7 kagabi nang may makapasok na mga armadong lalaki sa ikalawang palapag ng Senado. Ito guys napakahigpit po na mga security personnel po dyan sa loob ng
building ng Senado. So, paano po nakapasok yung mga armadong sinasabi ninyo? Kung diyan pa lang sa entrance ay makikita nyo na po yan dahil isi-search po ang bawat taong pumapasok dyan. Ang mga magsa-search po niyan ay yung mga security personnel po ng Senado. So, paano po nakapasok at nakaalpas sa inyo yung sinasabi nyo po mga armadong lalaki? Or bakit isa lang po ang nahuli ninyong suspect kung ang narinig po naming taong bayan ay napakaraming putok? Sinubukan silang pigilan ng mga tauhan ng Office of the Sergeant at Arms ng Senado kaya sila Nakita nyo po, sinubukan po silang pigilan. Sila, ibig sabihin, dalawa o more than two sila. Bakit iisang tao lang ang suspect na nahuli ninyo? shot. Pero gumanti ng putok ang mga kalaban sa kaumatras. There are no casualties. We are in the process of determining who is behind this. The President sent me here, number one, to secure the Senate. Nakakapikon panoorin tong si Remulla, no? Hayaan mo sa Lunes, secret. 12 senador ang nasa loob ng Senado nang mangyari ang putukan. Kasama umano dyan si Senator Bato de la Rosa na pinatunayan Hindi kami naniniwala dito ng kanyang abogado na si Israelito Torion. Nakita nyo guys, yung picture na yan, pwedeng kinunan yan bago po yung putukang nangyari. Kaya hindi yan ebidensya. Well, anyway, eto guys, pansinin nyo, yung mga naiwang mga senators ay puro majority. Bakit walang naiwang mga senators na mga minority? Bakit po puro kayo majority ang nandyan? Isang tanong din po yan. That's also bothering yan. Because we have never left the Senate premises all along. Kasi yung mga diversion, di po totoo yan. Nauna nang sinabi ni Senate Secretary Dong Mendoza na perceived NBI agents ang mga pumasok sa Senado. Pero ang sabi ni Senate President Alan Peter Cayetano, No questions, sir. No, it's okay questions, but forgive us because we don't want to say something na hindi mabawi. If government did this to government, we are in trouble. And I want, there's a presumption of regularity na hindi ito gagawin ng kahit anong agency sa atin. sabi naman ni Senator Amy Marcos, may nahuli na umanong tauhan ng NBI sa loob ng Senado. Yung tao na nahuli. Huwag yun na pong pinakikinggan yan guys. Kayo na po ang nakakaalam at nakakakita kung ano po ang kaartihan na pinaggagawa nitong isang senator na to. Hindi mo alam kung senator ba to o tanga lang. Nag-akusa ka na ng mga tao na wala ka pa namang hawak na matibay na ebidensya. Hindi ko alam kung tanga ka o nagtatanga-tangahan ka lang or Pinangalanan yung NBI boss niya, si Attorney Bomediano ng NBI Transnational Crime. Kung sino man siya daw yung nag-order sa kanila na lusubin yung Senado at takipin si Senator Bato. Ano man ang mangyari, sino man ang masaktan. Kinilala ng Southern Police District ang naaresto na si Mel Oragon, 44 years old, empleyado ng NBI. So nandito kayo ba lang naniniwala guys na mag-uutos po ang isang opisyal na ang order niya po ay kahit sino ang masaktan? kami ngayon para malaman kung totoo nga nakakulong at para malaman kung ano yung sitwasyon niya and also para malaman kung ano yung basis kung bakit siya hinuli. So that we can move forward kung ano yung kailangan namin gawin. Yun lang po. Ano po ba trabaho ni Mr. Jose? Siya po isang volunteer. Volunteer po sa NBI. Hindi po siya agent, volunteer lang po siya doon. And guys, yung abogado na po mismo na hindi po siya NBI agent. Volunteer dahil Parang rank and file lang po siya doon. Hindi siya empleyado talaga. Emosyonal ang umunoy misis niya nang dumating sa Senado. Nabigla po ako. Bakit po siya inaresto Tinawagan po ako nung kakasama niya pong volunteer din po na yun nga po inaresto daw po siya.
Una nang iginiit ni Pangulong Bongbong Marcos, walang kinalaman ang gobyerno sa naging putukan kagabi. Hindi po gobyerno ang gumawa nito. Walang pumasok na tigalabas na sundalo, na militar, na NBI sa Senado. Wala pong instruction kahit na kanino na hulihin si Senator Bato. Mga kapatid, Mobile Journal Arles de los Santos. So yan guys, ano pong masasabi nyo sa balitang ito? Paki-comment po ang inyong mga komento dyan sa baba sa ating comment section. Maraming salamat po. Mag-ingat po ang lahat. God bless.